Sa bidyong ito mga idol, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakasikat at pinakaastig na moniker o palayaw ng mga greatest players sa PBA. Hindi lang basta palayaw ang mga ito. Bawat isa ay may kwento na sumasalamin sa kanilang husay, personalidad at mga nagawa sa basketball. Kaya tara ating silipin kung nandito ba ang inyong mga idol noon. Unahin na natin ang isa sa pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng PBA, Robert Jaworski, o mas kilala bilang The Living Legend. Bakit nga ba ito ang kanyang moniker? Simple lang, dahil sa kanyang hindi matatawarang liderato, matinding puso sa laro at liber sigay attitude. Kahit sugatan, lumalaban pa rin siya para sa kanyang kupunan. Hindi lang siya isang mahusay na player, naging coach at senador pa siya. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin ang kanyang alamat sa Philippine basketball. Sunod naman si Ramon Fernandez, na kilala bilang El Presidente. Isa siya sa pinakakumpletong manlalaro sa kasaysayan PBA. Kaya niyang umiscore, mag-rebound, magpasa at magdepensa. Siya rin ang may pinakamaraming individual awards sa liga, kabilang ang 4 na MVP trophies. Dahil sa kanyang dominance at respeto sa buong liga, talagang bagay na bagay sa kanya ang titulong El Presidente. Pangatlo, si Alvin Patrimonio o The Captain. Kilala siya hindi lang sa kanyang galing kundi sa kanyang loyalty sa Virtus franchise. Isa siyang natural leader na laging nangunguna sa kanyang laban. 4 din na busy siya naging MVP. At sa loob ng maraming taon, siya ang naging mukha ng kanyang kupunan. Kaya naman tinatawag siyang The Captain. Ngayon naman pag-usapan natin si Benji Paras, na kilala bilang The Tower of Power. Bukod sa kanyang taas, kilala rin siya sa lakas at husay sa ilalim ng basket. Alam niyo ba na siya lang ang nag-iisang player sa kasaysayan ng PBA na nanalo ng Rookie of the Year at Most Valuable Player sa parehong season? Isa itong record na hanggang ngayon ay wala pang nakakabasa. Pang-5, Johnny Abarintos, The Flying E. Kahit hindi siya pinakamatangkad, si Johnny Abarintos ang naging pinakamagaling na point guard sa PBA. Tinatawag sa The Flying E dahil sa kanyang napakabilis na laro at kakayahang makalusot sa depensa. Isa siyang mahusay na floor general at naging MVP noong 1996. Patunay ito na hindi kailangan na sobrang taas para maging alamat. Pang-6, Samboy Lim, the Skywalker. Kilala siya sa kanyang mataas na lipad, acrobatic layups at walang takot sa pag-atake sa basket. Sa bawat pagtalon niya, tila humihinto ang oras. Ang kanyang tapang at dedikasyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay inspirasyon pa rin siya ng maraming basketballista. Pang-7, Alan Kaidik, the Triggerman. Isa siya sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng Philippine basketball. Mula sa labas ng 3-point line, sapat na ang isang maliit na espasyo upang mailabas niya ang kanyang mabilis at napakatumpak na tira. Kapag hawak niya ang bola, laging may banta ng isang tres. Pang-8 at pang-9, The Fast and the Furious, J.J. Herterbrand and Mark Kagiwa. Kaya pagdating naman sa bilis at excitement, walang makakalimot sa tambalan ni Mark Kagiwa at J.J. Herterbrand na The Fast and the Furious. Si Mark Kagiwa mga idol ay agresibong scorer na walang inuurong, habang si J.J. Herterbrand naman ang mabilis na point guard na kayang basagin ang depensa sa isang iglap. Magkasama nilang pinasiklap ang fast break, steals at highlight plays na nagpahanga sa libo-libong fans ng Barangay Ginebra. Hindi lamang sila bituin sa kanilang panahon, iniwan nila ang mga aral ng sipag, disiplina, tapang at pagmamahal sa laro. Hanggang ngayon, ang kanilang mga pangalan ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga lalaro. At syempre, hindi mawawala ang modern day PBA superstar na si Jonmar Fajardo, na kilala bilang The Kraken. Ang Kraken ay isang higanting nilalang sa alamat, at bagay na bagay ang palayaw nito kay Jonmar Fajardo dahil sa kanyang laki, lakas at dominasyon sa ilalim ng ring. Sa dami ng kanyang MVP awards at championships, marami na ang nagsasabi siya na ang greatest of all time player or GOAT sa kasaysayan ng PBA. Kaya mga kabasketball, sa dami ng legendary monikers sa PBA, bawat isa ay may sariling kwento at dahilan kung bakit sila tinawag ng ganoon. Mula kina The Living Legend, El Presidente, The Captain, The Tower of Power, The Flying E, hanggang kay The Kraken. Ipinakita lang nila mga idol na ang tunay na alamat ay hindi nasusukat sa dami ng puntos, kundi sa epekto nila sa laro at sa inspirasyon na ibibigay nila sa mga tagahanga. Ngayon mga kabasketball, kayo naman ang tatanungin ko. Sa tingin ninyo, sino ang may pinakaastig na moniker sa kasaysayan ng PBA?
Paki-comment na lang sa sagot nyo sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video na ito mga idol, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe.